Ito ang Rho-Ophiuchi Cloud Complex, isang maliit na rehiyon kung saan may mga nabubuong bagong bituin. Ang imaheng ito ay kinuhanan ng James Webb Space Telescope noong nakaraang July 2023 at sadyang napili upang ipagdiwang ang kanyang unang taon ng operasyon. Kung natatandaan ninyo, July 2022 nang inilabas ang mga pinakaunang larawang ito ng James Webb. Ako si Madam Info at ngayon, makalipas ang isang taon, narito ang update na pinakare-request ninyo tungkol sa mga nakamamanghang obserbasyon ng James Webb Space Telescope. Tara, maglakbay tayo sa kaduluduluhan ng universe sa pamamagitan ng mga kabikha-bikhaning kuha ng James Webb. Ang Rho-Ophiuchi, kahit ang layo sa Earth ay nasa 390 light years o halos 4 quadrillion kilometers, ang siya ng pinakamalapit na rehiyon kung saan may mga ipinapanganak na bagong bituin. Ang susunod na pinakamalapit ay ang Corona Australis Molecular Cloud na nasa 430 light years mula sa Earth. Ang mas sikat na Orion Nebula ay nasa 1,500 light years ang layo. Sa imaheng ito ng James Webb ng Rho-Ophiuchi, mga 50 batang bituin ang makikitang nagsisimulang bumuo ng kanya-kanyang star system at karamihan sa kanila ay halos kasing laki ng ating araw. Kung hindi dahil sa kapabilidad ng James Webb na makakita sa infrared, puro itim lang ang makikita dito dahil ang mga bituin ay natatakpan ng makakapal na ulap ng gas at alikabok. Sa mga ganitong obserbasyon ng James Webb, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga scientists na masaksihan ang yugtong ito ng buhay ng bituin na siya ring pinagdaanan ng ating araw matagal ng panahon ang nakalipas. Kumbaga, ngayon ay mayroon ng teknolohiya upang makita ang simula ng kwento ng isang bituin gaya ng ating araw. Sa malinaw na detalyeng kuha ng James Webb, nakita ng mga astronomers na ang liwanag na nagmumula sa ilang bituin ay nahaharangan o natatakpan. Ito ay dahil mayroong protoplanetary disk paikot sa bituin kung saan nabubuo ang mga bagong planeta. Mula sa puntong ito ay papasadahan natin ang ilan sa mga pinaka-interesanteng inobserbahan ng Webb sa unang taon nito ng operasyon. Marami masyado kung iisa-isahin natin lahat kaya namili lang ako ng sa tingin ko ay katangi-tangi at magugustuhan ninyo. Hindi ko na rin isasali dito ang mga natalakay ko na sa mga naunang videos. Pillars of Creation ang ipinangalan sa isa sa pinakasikat at pinaka-nakamamanghang kuha ng mas naunang Hubble Space Telescope. Unang nakita ito ng buong mundo noong 1995 at grabe ang naging reaksyon ng mga tao dito. Milyon-milyong t-shirts, tasa at mga posters na may disenyo ng Pillars of Creation ang bumenta mula nang inilabas ito ng Hubble. Ganun siya kasikat. Noong 2015, sa ika-25th anniversary ng Hubble, inilabas ang mas pinagbuting imahe ng Pillars of Creation na may mas mataas na resolusyon gamit ang bagong camera. Kung mayroong lugar sa kalawakan kung saan maipapakita ng Webb ang kaya nitong gawin, ito na yun dahil maikukumpara ito sa mga naunang imahe. October 2022, inilabas ang kuha ng James Webb Space Telescope ng Pillars of Creation. Malaki nga ang kaibahan. Sa kuha ng Webb, bida ang mga bituin. Iyan ay dahil kaya ng near-infrared camera or NIRCam na makita ang nasa loob ng makakapal na ulap ng alikabok na bumabalot sa mga bituin. Ang Pillars of Creation ay bahagi ng Eagle Nebula na ang layo sa Earth ay mga 6,500 light years. Binubuo ito ng malamig na hydrogen gas at mga alikabok. Ang haba ng mga pillars ay nasa mga 4 hanggang 5 light years. Tinawag itong Pillars of Creation dahil sa loob ng mga pillars o toring ito ay nalilikha ang mga bagong bituin. Nakadisenyo ang James Webb na tumingin sa pinakamalayong lugar sa universe. Sa gayon, para itong tumitingin sa nakaraan sa panahong nagsisimula pa lang mabuo ang mga galaxies. Sa mga unang linggo pa lang ng Webb ay nagdagsaan na ang mga scientific papers mula sa iba't ibang scientists na nagpapaliksahang mag-anunsyo na nakita nila sa mga datos at imahe mula sa James Webb ang pinakamalayong galaxy. Sa pagtutok ng Webb sa isang bahagi ng kalangitan, gaya halimbawa itong rehiyon na ito na pinag-aaralan ng JWST Advanced Deep Extragalactic Survey o JADES, napakarami ng galaxies ang pwedeng makita.
Heto pa ang isang kuha ng James Webb, ang Able 2744 na tinatawag ring Pandora's Cluster na pinag-aaralan naman ng GLASS JWST o Grissom Lens Amplified Survey from Space. Mayroon ditong mga 6,000 galaxies na ang karamihan ay nakita mula sa panahong napakabata pa ng universe. Isa sa pinakamalayong galaxy na nakita ng GLASS JWST sa kuha ng James Webb noong July 2022 ay unang pinangalan ng GLASS Z13. Sa pagsusuri ng mga astronomers, ito ay isa ng galaxy sa panahong mga 300 million years pa lang pagkatapos ng Big Bang. Ibig sabihin, nakita ito 13.5 billion years na nakaraan kung kailan ang universe ay 2.3% pa lang ng kasalukuyang edad nito na kinalkulang nasa mga 13.8 billion years. Ibig sabihin, 13.5 billion years ang inilakbay ng liwanag mula sa GLASS Z13 bago ito makarating sa Earth na siyang nakita ng James Webb. Isang napakalaking discovery nito dahil nalampasan nito ang record na naitala ng Hubble Space Telescope nang madiskubre nito ang GN-Z11 galaxy na nakita mga 400 million years pagkatapos ng Big Bang o mga 13.4 billion years sa nakaraan. Dahil sa GLASS Z13, nagkagulo ang mga astronomers sa iba't ibang panig ng mundo dahil ang ibig sabihin ng discovery na ito, ang mga galaxies pala ay nagsimulang mabuo ng mas maaga pa o mas matagal na kaysa sa alam ng lahat, na ang ibig sabihin din ay ang universe pala ay mas maagang nagsimulang mabuo at magkaporma kaysa sa pinaniniwalaan. Para makumpirma kung talagang ang ganoon kalayo ang galaxy o isa lang itong impostor, kailangan muna itong dumaan sa prosesong tinatawag na spectroscopy. At noon ngang sumunod na buwan ay nakumpirmang mas malayo ang GLASS Z13 kaysa ang GN-Z11. Pero imbes na 300 million years ay nasa 350 million years ito nag-exist pagkatapos ng Big Bang o mga 13.6 billion years sa nakaraan. Dahil sa expansion ng universe, ang totoong layo na ngayon ng GLASS Z13 mula sa Earth ay 33.2 billion light years. Nakita sa spectroscopy na ang galaxy ay may mas mababang redshift na Z equals 12.117 imbes na sa inaakalang Z equals 13.1. Kaya mula sa pangalang GLASS Z13, ngayon ay GLASS Z12 na lang ang tawag dito. Ang redshift o ang pagpaling ng liwanag papunta sa pulang bahagi ng spectrum ay nagagamit ng mga astronomers upang sukatin ang bilis ng paglayo sa atin ng galaxy. Mas mataas ang redshift, mas malayo ang galaxy sa atin. Pero nang sumunod uling buwan, September 2022, mayroon na namang sumira ng record ng pinakamalayong galaxy na diskubre mula sa imahe na kinuhanan ng James Webb gamit ang Near-Infrared Camera o NIRCam, ang JADES GS-Z13-0. Nasa pangalan nito ang Z13 dahil ito ay may redshift Z equals 13.2 na mas malayo sa GLASS Z12. Ang galaxy ay nag-exist sa panahong mga 320 million years pa lang pagkatapos ng Big Bang. Ang liwanag mula dito ay naglakbay ng 13.6 billion years hanggang sa nakarating sa Earth na siyang nakita ng James Webb. Kung baga, ang nakikita natin ay 13.6 billion years sa nakaraan kung kailan ang universe ay 2.3% pa lang ng kasalukuyang edad nito. Ang instrumento sa James Webb na Near-Infrared Spectrograph o NIRSPEC ang siya ring nagkumpirma ng tamang redshift nito na Z equals 13.2. Kaya sa ngayon, ang JADES GS-Z13-0 na nga ang kumpirmadong may hawak ng record na pinakamatanda at pinakamalayong galaxy na nadiskubre. Dahil sa expansion ng universe, ang layo na nito sa atin ngayon ay nasa 33 billion light years. Malamang ay hindi magtatagal at mabibreak uli ang record na ito sa patuloy na pag-oobserba ng James Webb. Pinakamalayo na rin lang ang pinag-uusapan natin. Narito ang isang natatanging bituin na nakita ng James Webb, ang Earendel, ang may hawak ng record ng pinakamalayong bituin na nakita sa universe.
Ang liwanag mula dito ay inabot ng 12.9 billion years bago nakarating sa Earth at nakikita ito ng James Webb sa panahong ang universe ay 7% lang ng kasalukuyan nitong edad. Kumbaga, naroon na ang Earendel mga 900 million years pagkatapos ng Big Bang. Ang redshift nito ay Z equals 6.2 at dahil sa expansion ng universe, ngayon ay may layo na itong 28 billion light years mula sa Earth. Unang nadiskubre ang Earendel ng Hubble Space Telescope noong March 2022. Nakatakda talagang sundan at kumpirmahin ng James Webb ang obserbasyon ng Hubble at heto nga at mas maraming detalye pa ang nakita ng James Webb. Ayon sa kuha ng NIRCam ng Webb, ang Earendel ay isang napakalaking B-type star. Ang mga B-type stars ay lubhang maliliwanag, kulay asul at mga doble hanggang 16 times na mas mabigat sa ating araw. Sa datos ng Webb, ang Earendel ay dobleng mas mainit at mga 1,000,000 beses na mas maliwanag kaysa sa ating araw. Sa ngayon ay sinusuri pa ng mga astronomers ang datos mula naman sa NIRSpec o Near Infrared Spectrograph ng Webb upang makita ang eksaktong komposisyon at distansya ng Earendel. Siyempre ay inoobserbahan rin ng Webb ang mga exoplanets o mga planetang nasa labas na ng ating solar system. Ang ilan dito ay natalakay ko na sa mga naunang video. Pero may mga grupo ng mga exoplanets na talagang tinutukan ko dahil sobrang interesado ako kung posibleng may buhay ba sa isa man lang sa mga ito. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang pasalamatan sina Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, Jeffrey Doria of My Alter Ego, and Black Whites para sa kanilang super thanks. You can also support this channel by clicking the thanks button below. Ang tinutukoy ko ay ang mga planetang kabilang sa TRAPPIST-1 system. Ang kanilang iniikutang bituin ay ang red dwarf star na TRAPPIST-1. Napaka-interesante nito dahil 7 planeta na halos mga kasing laki ng Earth at puro mga rocky planets ang umiikot sa TRAPPIST-1 star. Ibig sabihin, mayroon silang surface na pwedeng tuntungan, hindi gaya ng mga gas giants na puro gas at dire-diretso ka sa core ng planeta bago ka may matapakang solid na surface. Isa pa, 3 sa mga planeta ang nasa habitable zone. Ito yung rehiyon kung saan ang temperatura ay tama lang, hindi gaanong mainit para mag-evaporate ang tubig at hindi gaanong malamig para manatiling yelo. Ibig sabihin, posibleng mayroong likidong tubig na isang mahalagang sangkap para magkaroon at magpatuloy ang buhay. Sa mga nadiskubre ng exoplanets, narito na sa TRAPPIST-1 ang pinakaposibleng mayroong buhay. Sa nakaraang video ko tungkol sa TRAPPIST-1 ay nagsisimula pa lang lumabas ang mga datos mula sa James Webb at hindi pa nasusuri ng mga astronomers. Iniisa-isa ng James Webb ang 7 planeta at sa unang taon nito, 2 pa lang ang nasusuri. Ang pinakamalapit sa bituin ay ang TRAPPIST-1b na parang isang super Mercury. Ibig sabihin, kapareho ito ng komposisyon ng Mercury pero mas malaki ito sa Mercury. Ang resulta ng pagsusuri ay hindi naging good news dahil wala itong atmosphere. Ang susunod na planetang malapit sa TRAPPIST-1 star ay ang TRAPPIST-1c. Ito naman ay parang isang super Venus. Medyo mataas ang pag-asa ng mga astronomers na mayroon itong atmosphere, pero wala pa rin. May 5 pa naman, ang TRAPPIST-1d, E, F, G at H. Ang E, F at G ang nasa habitable zone at sinasabing ang E ang pinakakatulad ng Earth. Kaya kaabang-abang talaga at nakakabitin. Antayin na lang natin ang mga susunod na pagsusuri sa 2nd taon ng Webb. Hindi naman puro malalayo ang tinignan ng James Webb sa unang taon nito. Naglaan rin ito ng oras para sa ating solar system. Siyempre nga lang ay hindi ito pwedeng tumingin sa Earth, Venus, Mercury, sa ating buwan at lalo na sa araw. Kaya nga ito mayroong napakalaking sun shield ay upang protektahan ang mga sensitibong instrumento mula sa init ng araw at nakakasilaw na liwanag mula sa Earth at buwan, mula sa Mars at lahat ng bagay palayo sa araw
araw ay pwedeng obserbahan ng James Webb. Kung iniisip natin na mas madali para sa James Webb na obserbahan ng Mars dahil napakalapit lang nito sa Earth, ang totoo, mas nahirapan ito dahil napakaliwanag ng Mars sa paningin ng Webb. Kinailangan pang gamitan ng espesyal na technique para hindi ma-overexpose ang camera. Sa mga naunang imaheng kuha ng Webb, makikita ang dalawa sa pinakamalalaking crater sa Mars. Ito ang Hellas Basin. Ang lawak nito ay 2,300 kilometers at ang lalim ay 7 kilometers. Nalikha ito dahil sa pagsalpok ng isang malaking asteroid sa Mars mga 4 na bilyong taon sa nakaraan. Ito naman ang Huygens Crater na may lawak na 467 kilometers dahil sa mga ebidensya ng sangas-sangang daluyan ng tubig na nakita ng mga orbiters sa bukana ng crater na ito, malaki ang posibilidad na dating sagana ang tubig sa Mars. Kita rin sa imahe ang bulkang Syrtis Major na matagal nang extinct. Kinuha rin ng instrumentong NIRSPEC ang spectroscopy ng Mars at sa paunang resulta, nakita ang presensya ng tubig, carbon dioxide at carbon monoxide. Hindi pa tapos ang obserbasyon at ang talagang gustong makita ng team na nangunguna sa investigasyon ay ang methane. Misteryo kasi kung bakit minsan ay lumalabas ang presensya ng methane at minsan ay hindi sa iba't ibang orbiters at telescope na nag-oobserba sa Mars. Isa kasing indikasyon na nagkaroon ng buhay na mikrobyo sa nakaraan man o kasalukuyan ang presensya ng methane. Kaya magiging isang mahalagang discovery ito. Naipakita ko na ang kuhang ito ng James Webb sa planetang Jupiter sa nakaraang update. Kaya tumuloy na tayo sa Saturn. Kuha pa rin ito ng Near Infrared Camera o NIRCam ng James Webb. Nito lang June 25, 2023. Litaw na litaw dito ang ganda, kinang at liwanag ng mga nagyayelong rings ng Saturn. Lumabas na madilim ang Saturn dahil ang methane gas na nasa atmosphere nito ay inaabsorb ang halos lahat ng infrared radiation mula sa sinag ng araw. Kita rin sa imahe ang ilang buwan ng Saturn gaya ng Dione, Tethys at Enceladus. Kung mayroong isang lugar sa ating solar system na pinakaposibleng pagsidlan ng buhay bukod sa Earth, yun ay ang Enceladus. Ang buwang ito ng Saturn ay may diameter na mga 500 kilometers lang. Mga 4% lang ito ng laki ng Earth, pero ang espesyal sa Enceladus, ito ay punong-puno ng karagatan ng tubig alat na nasa pagitan ng crust nito at ng core. Naobserbahan na ito ng malapitan ng Cassini spacecraft mula 2005 hanggang 2015 na siyang nakakuha ng napakaraming impormasyon tungkol sa Enceladus, kaya nalaman nating puno ito ng karagatan. Mula rin sa Cassini ay nalaman natin na ang tubig mula sa karagatan nito sa ilalim ng lupa ay bumubulwak pa itaas sa pamamagitan ng mga siwang o biyak sa surface nito na tinatawag na tiger stripes. Pero ang hindi inaasahan ng mga astronomers na ipinakita ng James Webb ay kung gaano karami ang tubig at kung gaano kalakas at kalayo ang ibinubulwak nito. Ayon sa sukat ng Webb, ang tubig ay bumubulwak sa bilis na 360 liters kada segundo. Kasing bilis ito ng pagpuno sa isang Olympic-sized swimming pool sa loob lamang ng 2 oras. Kung isang regular na hose na ginagamit pang dilig ang pupuno nito, aabutin pa ng 2 linggo bago ito matapos. Ibig sabihin, ganoon kalakas at kabilis ang pagbulwak ng tubig mula sa Enceladus. Sa imahe ng Webb, ang plume ng tubig ay nanggagaling sa bandang South Pole at na-shock ang mga astronomers na ang layo ng inabot nito ay mahigit 9,600 kilometers o mga 40 beses ng laki ng Enceladus mismo. Heto pa ang nakita ng Webb habang umiikot ang Enceladus sa Saturn na nakakakumpleto ng isang ikot sa loob lamang ng 33 hours, patuloy itong nagsasaboy ng tubig. Tuloy, para itong nakakabuo ng korteng donut paikot sa Saturn o yung tinatawag na torus. Kumbaga, dahil sa obserbasyon ng Webb, hindi lamang pala isang malaking plume ng tubig ang lumalabas sa Enceladus, kundi isinasaboy nito ang tubig sa buong paligid ng Saturn hanggang sa pinakalabas na ring nito. Ang pinakamalaking buwan ng Saturn at pangalawa sa pinakamalaking buwan sa ating solar system ay ang Titan. Interesado ang mga scientists dito dahil katakatakang kamukha ito ng ating planeta nang ang Earth ay batang-bata pa bago pa magsimula ang buhay dito at bago pa magkaroon ng oxygen sa ating atmosphere.
November 2022 nang may bagay na ikina-excite ang mga scientists sa mga imahe ng Titan na nakuhanan ng James Webb, mga ulap sa Northern Hemisphere o hilagang bahagi ng Titan. Maaaring para sa mga ordinaryong tao tulad natin, baliwala ang mga ulap, pero para sa mga scientists, lubha itong makakatulong upang maunawaan kung bakit ang Titan lang ang kaisa-isang buwan sa solar system na mayroong atmosphere at hindi lang basta atmosphere kundi makapal na atmosphere. Nakumpirma rin nito ang dating prediksyon na lumilitaw ang mga ulap sa Northern Hemisphere ng Titan kapag summer sa rehiyon na iyon. Ang Titan ay nababalot ng makapal na haze na binubuo ng mga aerosols na likha ng chemical reaction ng sunlight at nitrogen at methane sa atmosphere nito. Dahil dito, mahirap makita ng ibang mga telescopes ang loob at surface ng Titan. Dito malaki ang magagawa ng near-infrared spectrograph ng James Webb upang mas mapag-aralan ang komposisyon ng lower atmosphere ng Titan sa mga susunod nitong obserbasyon. Matapos ang Saturn at mga buwan nito, narito naman ang ikapitong planeta sa ating solar system, ang Uranus, o para sa iba, ang pagbigkas nito ay Uranus. Pero dahil medyo hindi maganda ang tunog nito at ginagawang katatawanan ng mga scientists, mas naging katanggap-tanggap na ang pagbigkas nito ng Uranus. The planet Uranus. The planet Uranus. Kaya iyan na rin ang ginagamit ko. Talaga namang napakaganda ng imaheng ito na malayo sa karaniwang nakikita nating mga larawan ng Uranus gaya nito nakuha ng Voyager 2 spacecraft noong 1986. Sa kuha ng James Webb ay kitang-kita ang mga rings nito. Di tulad sa mga rings ng Saturn na binubuo ng yelo, ang mga rings ng Uranus ay binubuo ng mga alikabok. 13 ang alam na dami ng rings ng Uranus, pero sa imahe ay 11 lang ang kita. Dahil napakaliwanag nila sa imahe ng Webb, yung mga magkakalapit ay parang magkakabuklod o iisa. Kita rin ang ilan sa mga buwan ng Uranus. 27 ang kilalang buwan nito na karamihan ay napakaliliit at madilim, kaya 6 lang ang nakita sa imaheng ito. Hindi pa naman tapos ang obserbasyon at marami pang detalye ang siguradong lilitaw sa susunod. At ang panghuling planeta sa ating listahan ay ang Neptune na nagniningning sa imaheng ito ng James Webb. Gaya ng Uranus, napalitaw rin ng Webb ang mga rings ng Neptune na hindi madalas makita sa mga karaniwang larawan nito. Ito ay kuha ng Voyager 2 spacecraft noong 1989. Sa imaheng ito, kita natin ang ilan sa mga buwan ng Neptune at ang karamihan ay naroon lang sa mga rings. Ang pinakamaliwanag sa bandang itaas ay hindi isang bituin kundi ang pinakamalaki sa 14 na nadiskubring buwan ng Neptune, ang Triton. Tandaan natin, 1 taon pa lang ang James Webb. Noong una, inaasahan ng lahat na hanggang 10 taon ito magseserbisyo. Pero dahil sa malaki ang natipid nito sa fuel nang maayos na naihatid ng Ariane 5 rocket ang James Webb sa Second Lagrange Point o L2, tinatayang aabot pa ng 25 years ang operasyon ng telescope. Asahan nating marami pang follow-up na obserbasyon ang gagawin para sa karamihan ng natalakay natin ngayon, lalo na dun sa mga nakabitin pa, gaya ng paborito kong TRAPPIST-1 system. Narito ang buong kwento tungkol sa mga TRAPPIST-1 planets na kaparehas ng Earth. At narito naman ang mga naunang imaheng inilabas ng James Webb bago ang update na ito.